Sama-sama po nating kilalanin ang presensya ng banal na Santatlo sa ating piling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ngayon ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang makapakikinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang marunong anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramid. Ang mga nagsasasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan.
sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng pagkamahal sa salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ng buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog sa mga yaman na nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kaya mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labing ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ng tao sa kanyang buhay, dahilan sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong ng amatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangal siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga po, Father. No one is useless and worthless for Jesus. Everyone is valuable. Mga minamahal na mga kapatid, isa po siguro sa nakakalungkot at nakakatakot na maranasan nating mga tao ay yung pakiramdam na tila wala tayong halaga. O yung pakiramdam na tila wala tayong makabuluhang magagawa sa buhay na ito. Yung bang pakiramdam mo na you are worthless and you are useless dahil sa tingin mo, pabigat ka lamang sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yung bang pakiramdam na parang walang nakahandang tumanggap sa iyo dahil napakababa ng pagtingin mo sa sarili mo. Kung ganito ang nararamdaman mo ngayon, kapatid ko, huwag kang mawalan ng pag-asa. Manatili ka sa Kanya, magpatuloy. Because Jesus is telling you today, you are not worthless, you are not useless. You are so precious to me. Do not ever forget the value of your life as a human person. Ibinabahagi ko po ang mga bagay na ito sa inyo ngayon sapagkat sa ating mabuting balitang napakinggan, inilarawan po sa atin ang tagpo na kung saan kasama ni Jesus ang 12 alagad at mga ilang babae na pinagaling niya mula sa masasamang espiritu at karamdaman upang ipahayag nila ang katotohanan ng paghahari ng Diyos. Alam po ninyo mga minamahal na mga kapatid, sa kultura po ng mga Hudyo, ang mga babae po ay itinuturing na second-class citizen lamang. Sa kanilang kaisipan, ang mga babae po ay walang halaga sa pamayanan. Limitado lamang ang kanilang ginagampanang responsibilidad sa lipunan. Ang mga babae ay umaasa lamang sa kung anong kinikita ng kanilang mga asawa sa paghahanap buhay. Ilan lamang po ito sa pagpapakita ng katotohanan na mababa ang pagtingin sa mga babae noong mga panahon na iyon. Ngunit sa pagsasama po sa kanila ng ating Panginoong Hesus, sa kanilang ginagawang pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos, binigyan po ng pagkilala at pagpapahalaga ni Jesus ang mga babaeng ito. Iniangat niya ang katatayuan ng mga babaeng ito mula sa lipunan. Ano pong itinuturo nito sa atin ngayon? Mga kapatid, sa pagtawag at pagpili po ni Jesus sa mga kababahian para mapabilang sa kanyang mga alagad, ipinapaalala lamang po sa atin ngayon ang isang napakagandang katotohanan. At ano ang katotohanan po na ito? Na pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa halaga ng bawat tao. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa ating lahat. Walang nakakalamang, walang nakakahigit. God created us unique and equal in His own image and likeness. That is why we are called God's masterpiece. Kaya naman po sa tagpong ito, anuman ang iyong kasarian, anuman ang iyong estado sa lipunan, mahalagang tandaan na ang bawat isa sa atin ay may mahalagang magagawa sa araw-araw. Lahat tayo ay tinatawag. Lahat tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos sa isang natatanging misyon sa buhay. Lahat po tayo ay merong gampanin dito sa daigdig. Kaya nga tayo patuloy na humihinga. Kaya nga po tayo patuloy na umiiral. Katulad po ng isang buong katawan. Bagamat may iba't ibang bahagi, may iba't ibang purpose ang mga bahagi ng ating katawan, nananatiling mahalaga ang bawat isa para sa kabuuan. Dahil dito, mga kapatid, nais kong ipabatid sa ating lahat ngayon na nawa mabuhay tayo sa mga salita. Huwag sana tayong mabuhay sa mga salitang hindi ako mahalaga o sa mga salitang wala na akong magagawa pa, wala na akong maiambag pa. Dahil bilang bahagi ng lipunan na ating ginagalawan at bilang bahagi ng simbahang ating kinabibilangan, mahalaga tayo sa paningin ng Diyos at may magagawa palagi tayong mabuti.
Anuman ang ating edad, maliit man o malaki, may magagawa tayong mabuti para sa Diyos at para sa ating kapwa. Sa misa pong ito, hilingin po natin ang biyaya na nawa makita po natin palagi yung kahalagahan ng ating buhay dito sa daigdig. At gayon din, makita nawa natin ang halaga ng mga taong ating nakakasama at nakakasalamuha sa araw-araw. Tatandaan po ninyo palagi, walang nakakalamang, walang nakakaangat, ang lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Ang bawat isa ay may kayang gampanan, ang bawat isa ay mayroong tungkulin upang ipahayag ang katotohanan ng kanyang kaharian. Kaya naman tandaan at lagi nating isabuhay mga kapatid, no one is useless and worthless for Jesus. Everyone is valuable. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Amen. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang kanyang presensya. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway lumaki sa pamaraan ng biyaya at tumanla na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, sama-sama po natin ngayong itaas ang ating mga natatanging mga panalangin sa ating Diyos Ama, sa tulong panalangin ng ating patron, San Antonio ng Padua. Diyos sa aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sumasampalatayang bayan. Kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ito sa ngalan ng Panginoon sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ay Jesus. Naming mahal, Iligtas mo kaming tanan, O Jesus. naming mahal, Ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayanis sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng dakila at mapagmahal na Diyos Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, simula na ng ating misyon. Salamat sa Diyos.